Tumayo na po tayo at tayo po'y mananalangin. Ama, na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Sa pananampalataya ay tumatawag po kami sa iyo upang magtanaw ng utang na loob sa halos isang linggo na inayagan mo pong lumipas sa aming buhay. Hindi man po kami karapat-dapat dahil kami ay hindi pa rin nakakatugon sa kabanalang hinahanap mo po sa amin. Gayunpaman, buong kababaang loob kami na lumalapit sa iyo at nakikisuyo na naway patuloy mo po kaming tanggapin at pakinggan. Yahuwah, maraming salamat po sa paggagabay at pag-iigat mo po sa amin. Patuloy naming tinatanggap ang mga pagpapala at biyaya ukol sa buhay na ito. Higit po sa lahat, ang napakahalagang pananampalataya na ikaw lamang po ang nag-iisang Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng lahat. Dahil sa pananalig na ito, Ama, malakas ang aming loob na harapin ang anumang bagay at mga pagsubok sa buhay. Sumasampalataya po kami na palagi kang nakatunghay at nakahanda na tumulong at umalalay sa iyong mga lingkod na patuloy na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Aming hinihiling, Ama, dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Sa iyo po kami sa tuwing na ay umaasa ang magtiwala lalo na sa panahon ng bagabag, kahirapan at maging ng karamdaman. Dama namin ang pagtindi ng pagdadala ng buhay. Ang pagdarahop ay patuloy na lumalaganap, Ama. Kaya po, Panginoong Diyos, tulungan mo kaming magkakapatid na aming ituon ang aming pag-iisip sa iyo at sa iyong mga ipinangako at payagan mo po sana na kami ay makasama sa makakasalubong kay Yahushua sa alapaap. Ang pag-asang ito, Ama, ang aming taglay na lalong lumalakas sa panahon ng pagsamba. Pakibuksan mo po ang aming mga pag-iisip na maging handa sa pakikinig sa iyong mga kautusan na dapat naming gawin. Inihahandog namin sa iyo, Ama, ang aming inihandang abuloy sapagkat sa ganitong hain, ikaw ay tunay na nalulugo. Pakitulungan ang maghahayag ng iyong mga salita. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magsinawin ng papupuri
Mga mahal na kapatid, marapatin nyo na aking pong pasimulan ang ating pong pag-aaral sa pamamagitan po ng pagtanggap ko ng pagkakamali noong nakaraang pagsamba na nabanggit ko na ang nagdilim ay si David. Doon din sa talata ay mababasa natin na ang nagdilim ay si Haring Saul, kaya ang ipinalit ng Diyos sa kanya ay si Haring David. Kaya tuloy tayo ngayon sa ating pong paksa. Ang ating paksa ay ang tunay at totoong mga Kristiyano o mga Yahusyans. Maraming tao po, mga kapatid, na may pananampalataya kay Yahusya, ang itinuturing ho nila ang kanilang mga sarili na sila po'y Kristiyano. Naniniwala sila na ang kanilang iglesia ay ang iglesia ni Kristo rin. Kaya meron silang mga sinasabi na a rose by any other name is sweet still. Ano po? Ang rosas, tawagin mo man yan sa ibang pangalan, mabangong ika nga ay halaman pa rin yan o bulaklak. Rosas pa rin yan. Diba? Yan ang kanilang mga ipinangangatwiran. Nang hahawak po sila sa paniniwalang ito dahil sila ay napangaralan, sila ay sumampalataya, sila ay tumanggap ng bautismo, at sila ay napasasakop doon sa kanilang leader. Bagamat iba ang pangalan, ay maaring itawag nila sa kanila na maaring itawag nila sa kanilang iglesia, itinuturing pa rin nila na ito'y pag-aari ng Kristo. Yan ho ang totoo kapag tinanong natin yung iba. Kahit kami kay mga saksi ni Jehovah ay iglesia din kami ni Kristo. Kahit kami ang wika ay mga protestante, kami po ay iglesia kay Kristo pa rin. Mga kapatid, madali hong sabi nga ay aminin o madaling angkinin na sila ay iglesia din ng ating Panginoong Yahusya. Pero alam niyo ang tunay po na iglesia ay hindi po ito itinatag ng tao na basta na lang nakapag-isip siya o siya ay natulog, na naginip siya, na may hawak siya ng Biblia, kinaumagahan, bumili siya ng Biblia at nangaral na. Ang iba naman ay kung ano-ano ang pinagsasasabi na nagpakita di umanong anghel sa kanya, ang sabi ay ipangaral ang Ebanghelyo. Alam ninyo, ang tunay na iglesyang kay Kristo po ay may hula. Ayon nga po sa Isayas 8:20, sa kautusan at patotoo. Kaya ang patotoo, ayon sa 19:10 ng aklat ng Apokalipsis, yan po ay ang hula. Sa makatuwid, ang tunay na iglesyang kay Kristo, ayon po sa ating pag-aaral sa nakaraan, at yan ay ating nire-refresh sa pagkakataong ito, ay may hula, may prophecy. Kaya sino ho ayon sa Biblia ang mga tunay na alagad ng ating Panginoong Yahusya at mga taong totoong bahagi po ng kanyang kilusan? Sapagkat na kaya natin sinasabing kilusan, sapagkat ang itinatag ng ating Panginoong Yahusya ay hindi organisasyon na may hierarkiya, kundi isang kilusan. Nang ibig lamang sabihin, ang Ama, ang Kristong tagapamagitan, lahat ng mga tagasunod niya. Yan po ang hierarkiya doon. Ama, Yahuwah, Yahusya, mediator, lahat ng followers. Walang hierarkiya, walang tagapamahala sa distrito, pangalawang tagapamahala, at etc. etc. Mga kapatid, ating pag-aralan ito. Ulitin natin ang tanong, sino ang mga tunay na alagad ng Kristo at mga totoong bahagi po ng kanyang kilusan? Sa unang talata po sa ating pag-aaral. Si Kristo o ang Kristo ay parang iisang katawan. Ng maraming bahagi, isa ay iisang katawan pa rin. Kahit na ito'y binubuo ng iba't ibang bahagi. Sa gayon ding paraan, lahat tayo. Kaya ito ay analogy, pagtutulad, ang sinasabi ng Apostol Pablo. Sa gayon ding paraan, lahat tayo, maging mga Hudyo o mga Hintil, maging alipin man o malaya,
ay nabautismuhan sa iisang katawan sa pamamagitan ng iisang espiritu. At lahat tayo ay binigyan ng iisang espiritu na maiinom. Sino ang mga tunay na alagad ng Kristo? Ito rin ang mga totoong bahagi ng kanyang kilusan. Ang mga nabautismuhan sa iisang katawan o iglesia. Sapagkat sa Kolosas 1:18, yung pong katawan ay yung po ang iglesia. Gaya ng nakasulat sa Amplified, tinagalog na natin, siya rin ang ulo, ang pinagmumula ng buhay at pinuno ng katawan, ang iglesia. Kaya ang iglesia hindi isang organisasyon na katulad ng dati nating paniniwala nung tayo nandoon pa sa iglesia ni Kristo. Ito po'y kilusan, mga mahal na kapatid. Ano ho katunayan na ito'y kilusan? Pakinggan natin sa aklat ng Mateo 16:24. Pagkatapos ay sinabi ni Yahushua sa kanyang mga disipulo, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin bilang aking disipulo, kailangan niyang ipagkait ang kanyang sarili, isang tabi ang makasariling interes at pasanin ang kanyang krus na nagpapahayag ng kahandang tiisin ang anumang maaaring dumating at, ito, pansinin natin, at sumunod sa akin. Paniniwala sa akin, pagsunod sa aking halimbawa sa pamumuhay at kung kinakailangan, pagdurusa o marahil ay pagkamatay dahil sa pananampalataya sa akin. Ayon po sa banal na kasulatan, ano po ang pruweba ng itinatag na iglesia ng ating Panginoong Yahushua ay hindi isang organized church o organized o na organisasyon o institusyon, kundi ito po'y kilusan, maliwanag ang kanyang pahayag. Kung ang sino may nagnanais sumunod ang wika sa akin, ipagkait niya ang kanyang sarili. Katumbas, isang tabi niya ang kanyang makasariling interes, pasanin niya ang kanyang krus. At ang sabi, sumunod sa akin. Hindi sinabing sumama ka sa organisasyon. Ang sabi, sumunod sa akin. Kaya sa pagsunod, ayon diyan sa ating binasa, katumbas ng paniniwala kay Yahushua, pagsunod sa halimbawa sa pamumuhay ng Panginoong Yahushua at kung kinakailangan ay pagdurusa, marahil kung dahil sa ating pananampalataya, kung tayo po ay haharap sa kamatayan, sabi nga, so be it, mangyari ang mangyari. Ganyan ang pagsunod sa ating Panginoong Yahushua sa kilusang kanyang itinatag, mga mahal na kapatid. Bakit tayo ay matibay sa ating paniniwala na kapag ang tao ay nabautismuhan sa isang katawan o iglesia, hindi siya nagiging miyembro ng isang organisasyon o assembly, kundi bahagi siya ng movement o kilusan. Sinabi ni Yahushua, inuulit natin, ang sino mang susunod sa akin. Sumunod ka sa akin. To follow Yahushua is an act of doing His will, following His commandments. Di ho ba? Pagsunod sa Kanya, di kilusan po yun. Di ho ba? Bakit po sinabi ni Yahushua na sumunod sa Kanya? Ano ba siya? At saan tayo papunta kapag tayo sumunod sa Kanya? Basahin natin itong nakasunod na nakatalang talata sa Juan 14:6. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na kapatid. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ni Yahushua, ako ang tanging daan sa Diyos at ang tunay na katotohanan at ang tunay na buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bakit sinabi ni Yahushua, mga mahal na kapatid, na tayo sumunod sa Kanya? Ano ba siya? At saan tayo papunta kapag siya ang ating sinunod? Ang ating Panginoong Yahushua, ang ayon sa Biblia, ang tanging daan patungo po sa Ama, mga mahal na kapatid. Wala nang ibang daan. Hindi yung Papa.
Hindi yung pastor ng isang relihiyon, hindi ang tagapamahala na tinatawag nila sa ibang relihiyon, kundi ang ating Panginoong Yahushua. Ayon po sa Kanya, ano ang kahalagahan kapag tayo ay sa Kanya po ay sumunod? Ang Kristo po ang magdadala sa atin sa Ama. Di ba? Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya pag binasa ninyo sa Amplified, I am the only way. Mga kapatid, yan ang isinisigaw ng mga mangangaral. Yan ang itinuturo ng iba't ibang ministro, pastor, pare, ang tanging daan ng ating Panginoong Yahushua. Bakit po kailangan nating dumaan sa ating Panginoong Yahushua? Wala nang ibang paraang kundi siya lamang para tayo ay makarating sa Ama. Kumbaga sa ating paglilingkod sa buhay na ito, para ang ating paglilingkod ay magkaroon ng kabuluhan sa harap ng Panginoon Diyos. Bakit kailangan natin na dumaan kay Yahushua? Sumama sa kilusan niya. Ano ba nangyari? Next slide po. Ganito ang ating mapapakinggan sa aklat po ng Isaias. Pakinggan natin. Ngunit ang iyong kasamaan ay naghiwalay sa iyo mula sa iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay itinago ang kanyang mukha mula sa iyo upang hindi siya makarinig. Biglang sabihin, ang tao'y nahiwalay sa Diyos. Ano ang nagpahiwalay sa tao sa Diyos? Ang atin pong mga kasalanan. Kaya ano ang sama kapag ang tao sa kalagayang nagkasala, tatawag siya sa Panginoon Diyos? Hindi ho siya pakikinggan ng Panginoon Diyos. Kung ganon, kailangan natin ang ating Panginoong Yahushua. Siya po ang ating relihiyon. Mga kapatid, kasi ang sabi niya, I am the only way. Teka muna, ano ba ibig sabihin ng relihiyon? Alam niyo ang salitang relihiyon katulad na po ng ating mga naliwanagan na relegare, galing sa wikang Latin. Nang ibig sabihin po ay ang tayo ay manumbalik sa Panginoon Diyos. Ang tanging daan para tayo makapanumbalik sa Diyos, ang ating Panginoong Yahushua po. Bakit mahalagang manumbalik sa Diyos? Nahiwalay nga tayo. Alam nyo, maging noon pa sa lumang tipan, sinabi na Diyos yan. Pag binasa natin sa Zacarias 1:3, ang sabi, kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin. Yung relihiyon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ibig sabihin ng relihiyon? Panunumbalik sa Diyos. Sino ang daan sa panahon natin upang tayo makapanumbalik sa Panginoon Diyos? Ang daan ay ang Kristo. Sa makatuwid, ang ating relihiyon, pag tinanong tayo, ay si Yahushua. Ang ating relihiyon ay ang Kristo, sapagkat siya po ang tanging daan upang ang tao'y makapanumbalik sa Panginoon Diyos. Wala na pong iba. Paano natin malalaman na tayo'y tunay na sumusunod kay Yahushua? At tayo'y bahagi ng kanyang kilusang itinatag na yan nga ang kung tawagin niya iglesia. Ito, basahin natin sa Korinto 13:5. Suriin ninyo ang inyong sarili. Panawagan ng Apostol Pablo yan. Suriin ninyo ang wika, ang inyong sarili, kung kayo ay nasa pananampalatayang Kristiyano pa rin. Sino kausap niya rito? Di yung mga Kristiyano. Anong panawagan niya sa mga Kristiyanong ito? Suriin ninyo ang inyong sarili. Ano layunin? Kung kayo ay nasa pananampalatayang Kristiyano pa rin. Subukan ninyo ang inyong sarili. Hindi nyo ba napagtatanto na kayo ay mga taong tinatahanan ni Yahushua, ang Kristo? Maaari kayang hindi kayo nakapasa sa pagsusulit? Sa Lucas, at sinasabi niya sa kanilang lahat, kung ang sino man ay nagnanais
na sumunod sa akin bilang aking disipulo, kailangan niyang ipagkait ang kanyang sarili, isang tabi ang makasariling interes, pasani at pasani ng kanyang krus, araw-araw na nagpapahayag ng kahandaang tiisin ang anumang maaring dumating at sumunod sa akin. Naniniwala sa akin, umaayon sa aking halimbawa sa pamumuhay, at kung kailangan nagdurusa o marahil ay mamatay dahil sa pananampalataya sa akin. Mga mahal na kapatid, paano natin malalaman na tayo po ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahusya at tayo'y nananatili sa kilusang itinatag niya? Ang panawagan ng Apostol Pablo ay maliwanag. Ang sabi ay ating pong suriin ang ating sarili. Magkaroon tayo ng self-introspection. Ano layunin? Tiyakin natin kung tayo nasa pananampalatayang Kristiyano pa rin. Baka tayo po ay hindi na. Baka tayo ay nagsasabing tayo po ay Kristiyano, pero ang ating pong sinusunod ay yung pong kautusan pa ni Moises. Ang tawag dyan ay Judaizers. Judaizers, sabi nga. Mga Hudyo na naging Kristiyano, pero hindi purong Kristiyano sapagkat ang kanilang mga sinusunod yung pangkautusan ni Moises. Di po ba? Kaya ang sabi ni Pablo, siguraduhin ninyo, tiyakin nyo, suriin nyo ang sarili ninyo kung kayo nasa pananampalatayang Kristiyano pa rin. At ano pa? Hindi nyo ba napagtatantaw na kayo ay mga taong tinatahanan ni Yahusya? Kaya tiyakin din natin, tumatahan ba sa atin ang ating Panginoong Yahusya? Yan ang tanong sa ating sarili. Tayo rin po ang makasasagot, mga mahal na kapatid. Di ba? Paano? Yan nga sa Lucas, kung tayo sumusunod sa ating Panginoong Yahusya. Kaya, dapat nating suriin ang ating sarili. Dadaan tayo sa pagsubok para ating matiyak kung tayo po ay makapapasa. Alam niyo, pagka dumaraan tayo sa pagsubok, mga kapatid, merong bumabagsak, merong nakakapasa. Kailangan pong magtagumpay. Huwag tayong mapabilang doon sa hindi makapasa. Pag sinabing pagsubok, iba't ibang uri ng kahadlangan, iba't ibang uri ng mga maating makakaharap, na yon ang siyang magiging hadlang para tayo'y masubukan kung tayo po ay nananatili sa pagsunod sa ating Panginoong Yahusya. Kaya huwag nating iwasan ang pagsubok. Ang pagsubok po, mahalaga. Yun ang barometro para matiyak natin kung tayo ay namumuhay pa rin sa pananampalatayang Kristiyano. Paano ho natin malalaman kung ang Kristo'y nabubuhay sa atin? Pakinggan natin sa Roma 8, ganito nakasulat. Roma 8:9, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na espiritu. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang espiritu ng Kristo, siya'y hindi sa Kristo. Pero dahil nasa inyo na ang Kristo, mamamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Ayon sa Biblia, paano natin malalaman kung ang Kristo ay tumatahan sa ating kalooban, sa ating pagkatao? Mga kapatid, atin pong malalaman po yan. Tayo din ang makapagsasabi yan. Tiyakin natin, ang nabubuhay ba sa atin ay tayo pa rin. Kaya ang sabi po niyan, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao.
Yan ang tendency po eh. Ako ang may-ari ng aking sarili. Ako ang masusunod. Ang mga tunay na kay Yahusya at tagasunod ni Yahusya, hindi ganon ang sasabihin nun. Anong sasabihin nun? Gusto ko na ang manahan sa akin, ang mangyari na dapat kong sundin, hindi yung pagnanasa ko na, hindi yung makasalanang pagkatao, kundi yung pong pagkatao na naaayon sa patnubay ng Espiritu. Yun kasing Espiritu ang siyang nagpapatotoo na ang Kristo ang nabubuhay na sa atin. So, paano ho natin malalamang hindi na po tayo nabubuhay sa ganang ating sarili? Pag nakapag-isip tayo ng isang bagay na gagawin natin, itinatanong natin, ito ho ba ayon sa banal na Espiritu? Ito po bang gagawin ko ayon sa kalooban ng aking pinakapangulo, ang Kristo, o na siyang ulo ng iglesia? Tinatanong natin sa ating sarili, di po ba? Paano natin makukumpirma kung ang Espiritu ng Kristo na sa atin? Bilang tao nga kasi, inuulit po natin, walang perpekto. Kahit anong sikap ang gawin natin, maaaring nababawasan ang kasalanan talaga pagka tayo ibig talagang magbagong buhay. Pero ang sabi nga po, ito'y malimit nating madinig, walang taong gumagawa ng matuwid o ng mabuti na hindi nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo, pero hindi natin ikinatutuwa po yun. Di ho ba? Ang totoo, pagka tayo nakagagawa ng kasalanan nagdaramdam tayo Bakit? Sapagkat hindi na tayo para doon. Di ho ba? Ang mga taong kay Kristo nang tayo po ay mabautismuhan, ay tayo po ay nabago na. Kaya pag ahon natin sa tubig, bagong nilalang na. Paanong bagong nilalang? Ang ating isip ay iba na kaysa dati. Ang isipang taglay na natin ay ang isipan ng ating pinakapinuno, ang Panginoong Yahusya. Kaya nga Yahusya sapagkat you possess the mind of our Lord Yahusya. Kaya Yahusya Di ho ba? Kaya yung mga di umano ay kasama sa kilusan, Yahusyano, Kristiyano, pero ang pinaiiral pa rin natin ay yung gusto natin, hindi ho tayo tunay na Kristiyano. Masakit man pakinggan, pero yung po ang totoo. Di ho ba? Pero kapag tayo po ay pinaghaharian ng pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa atin po na kapwa-tao, lalo na sa mga nangangailangan, pagpapatawad sa ating kapwa-tao na nagkasala sa atin, Espiritu ng Kristo po yun, mga kapatid. Kapag gano'n ang ating nagagawa, nasasabi natin, nasa akin ang Kristo. Ang tumatan sa akin ay ang Kristo. Ang nananahan sa aking pag-iisip at puso ay hindi na ako, kundi ang Panginoong Yahusya na. Ano ang mga gawain ng makasalanan tao at mga tiwaling kalikasan ng tao? Pakinggan natin itong nakasulat sa aklat po ng Galacia sa 5:19. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Kaya sagot na agad yung ating tanong paano natin makikilala ang taong nabubuhay hindi sa buhay na paraan ng ating Panginoong Yahusya kundi sa ganang kanya? Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sa gawa. Ano yung mga gawang yun? Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Diyan po ay ating mapapansin ang pagtuturo ng Apostol Pablo tungkol sa mga tiwaling kalikasan at makasalanang gawain ng tao. Ang gawain ng taong yan
ang siyang sukatan para ating masabi kung ang Kristo ay tumatamba sa atin. Tumatahan ba ang Kristo kung tayo ay mahilig sa sexual na imoralidad? Tumatahan ba sa atin kung nasa atin ang kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Tatandaan natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay hindi lamang sa harap ng mga imahen, maging ang tao ay ating sinasamba kailan pamat ang ating pagturing sa Kanya higit na sa nararapat. Parang dinidiyos na natin ng Kanyang tinig ay absoluto. Nang sabi nga ay tama ang lahat ng sasabihin niya, kaya pikit mata na sumusunod. Sumasamba ka na nun sa Diyos-Diyusan. Ano pa ang mga gawa na siyang mga sukatan na kamatitiyak natin kung tayo kay Yahushua pa? Pangkukulam. Baka ikay ng kukulam. Wag naman. Pagkapuot. Ano yung pagkapuot? Iba yon sa galit. Normal sa tao ang magalit. Abnormal ang taong hindi nagagalit. Pero ang masama, yung magtanim ka ng galit, magiging puot na yon. Kaya tayo mga Yahusyano mapagpatawad. Kung tayo may inuusig, kinakaaway ng iba, ipanalangin natin sila. Ano pa? Pag-aaway-away. Kaya dito sa iglesia ni Yahushua, walang awayan dito. Bakit? Sapagkat taglay natin ang isipan ng Kristo Gaya ng isang katawan, di ho ba, itinulad ng Apostol Pablo ang iglesia at ang tagasunod, ang iglesia o mga tagasunod ni Yahushua sa katawan ng tao Sa katawan ng tao, ibig lang sabihin, nandoon ang koordinasyon, nandoon ang maayos na function ng iba't ibang sangkap ng katawan na coordinated sa iba't ibang bahagi noon. Di ho ba? Maaring by accident, nakagat ng ngipin si dila. Pero ang unang umaalala yung dila yung ngipin, di ba? Hinahapos-hapos ng ngipin yung dila. Parang nagsasabing, pasensya ka na dila, hindi ko sinasadya. Ganyan ang iglesia ni Yahushua. Ganyan ang kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahushua. Walang kasakiman. Walang pagkakawatak-watak o pagkakahati-hati. Walang pag-iinggitan. Walang lasingan. Ang paglalasing na sinasabi, hindi lamang sa alak o droga, pati na po sa mga sa mga gawaing higit sa nararapat. Inubos na natin yung panahon natin para sa pansarili. Wala na tayong panahon para sa Panginoon Diyos. Lasing tayo sa gawaing pansarili. Ayaw ng Diyos noon. Ano pa? Pagkahilig sa kalayawan. Nako, lalo ngayon, ang daming kalayawan. Saan ka man pumunta, tignan mo man sa YouTube, sa Facebook, makikita ninyo ang gawain ng tao. O di ho ba? At iba pang mga kasamaan. Alam niyo ang babala ng Apostol Pablo sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Pero ang gawain niya ay hindi makakristyano. Ang sabi niya, ang namumuhay ng ganito, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Mga mahal na kapatid, sa ganang akin, kung ako tatanungin nyo, gusto ko bang mabuhay ng 100 taon? Hindi ho dito, sa buhay na ito. Pag sinabing 100 taon, mahabang buhay po yun Mahabang taon yun. O mabubuhay ka, nataglay mo yung arthritis, araw-araw ay masakit. O di ho ba? Taglay mo yung iba't ibang karamdaman. Ang iba ay naka-wheelchair. Ang iba ay bedridden na. Nakapirmi na sa higaan. Di ho ba? Ganyan ba buhay ang gusto natin? Ayaw natin nun Sabi nga, kung pwede nga lang ama, dumating ka ng yung bugtong na anak Di ba? Bakit? Sapagkat ibig naming mapabilang sa kaharian ng Panginoon Diyos. Ibig nating mapabilang doon sa lugar na nandoon ang Ama at ang ating Panginoong Yahushua. Ano pa sabi na ang Apostol Pablo sa Roma? At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, ayun, hinayaan sila ng Diyos o hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Isipin niyo, kapag kang tao, matigas ang ulo, sa kabila ng pangangaral, ipinaiiral yung kanyang gusto. Ano ho ang ibig sabihin po ayaw niyang sumunod. Gusto niyang tawaging Kristiyano, pero ang gawa niya hindi makakristyano. Ang sabi ng Biblia, dahil ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, ang pagkilala sa Diyos, paggawa at pagsunod sa kanyang utos,
Dahil doon, sa katigasan ng ulo, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ang napipili ng iba, hindi lang ilan, marami. Hindi tama. Bakit? Pinaiiran yung kanyang gusto. Ayaw makinig dun sa aral ng Diyos. Katulad sa ating ginagawa, di ho ba? Isipin ninyo, may kausap ako kagabi na ang sabi niya, alam nyo, kapatid na ministro, ilang beses ko nang isinishare yung mga talata ng Biblia. Minsan, naiinis na rin ako. Isipin ninyo, tinatanggihan yung talata. Ayaw makinig sa aral ng Biblia. Akala ko ba mahilig sila sa pakikinig doon sa kanilang mangangaral? Ang binabasa ng kanilang mangangaral, Biblia din naman po. Kako sa kanya, kako may mga tao talagang ang sinusunod yung dinidikta lang ng leader nila. Kahit na nakasulat sa Biblia, pagka hindi itinuro ng leader nila, para sa kanila mali. Isipin ninyo, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Biblia, hinayaan sila ng Panginoon Diyos para hindi makapili ng tama. Ang pinipili mali dahil sa katigasan ng ulo. Tuloy natin ang basa, kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Marapat ba na tayo ay magkaroon ng paniniwala na ang tagapamagitan ay si Maria, mga santo, mga santa, mga imahe na mga ribulto, di ho ba? Mali po yun Isa lang ang ating tagapamagitan, ayon kay Apostol Pablo, kung paano may isang Diyos, mayroon ding isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong ang Kristo. Isa lang ang tagapamagitan. Sukat na ginawang mediatrix ang nanay ni Yahushua na si Maria. At mayroon pang nangangaral na ang si Maria daw ay nasa langit na. Isipin ninyo yan, mga kapatid. Paniniwalang mali. Bakit ganon? Matigas ang ulo Ayaw sundit kilalanin ng Panginoon Diyos. Ayaw alamin at sundin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Pinairal yung gusto niya. Kaya ang napipili, mali. Tuloy natin ang basa. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismosa. Naku po. Alam niyo, ang tawag ngayon niya sa panahon natin sa Pilipinas, marites. Kalalaking tao, chismoso. Di ho ba? Chismosa. Ano pa? At mapanirang puri. Di baling siya po ay makapanirang puri basta kanyang masasabi sa harap ng tao, ako'y malinis. Pero yun, yung mga yun, nako, masamang grupo po yun. Alam nyo, hindi katakataka yan. May mga taong mapanirang puri. Tuwang-tuwa sila na sira ang puri ang kapwa. Ano pa sabi? Napopuot sila sa Diyos. Maaring hindi nila sinasabing tuwira, ayaw namin sa Diyos. Maaring hindi nila sinasabing direkta na ayaw namin sa Panginoon Diyos. Pero ang totoo, mga kapatid, napopuot sila sa Diyos. Kaya may mga iba Di ba? Yan bang sinasabi nila may Diyos? Kung may Diyos, bakit naghihirap ang buhay namin? Kung may Diyos, bakit ako'y may sakit? Kung may Diyos, bakit nagkakagulo ang mundo? Walang Diyos. Sabi ng iba. Yang sinasabi mo dahilan kaya nagkakagulo. Yang sinasabi mo, yan ang dahilan kaya walang kapayapaan ng mundo. Bakit? Napopuot sa Diyos. Napopuot ka sa Panginoon Diyos na manlalalang. Ano pa? Mga walang galang at mapagmataas. Yung salitang paggalang, respeto, hindi lamang sa matatanda, pati sa kapwa natin tao, kaidarin natin o mas bata sa atin. Gagalang mo natin yun. May buhay po yun Nilikha din ng Panginoon Diyos po yun ano pang sabi ng iba? Mga mapagmataas. Naghahanap sila ng magagawang masama. Yun ang nasa isip niya. At swail sa mga magulang nila. Nako po, yan ay talagang totoo po yan. Di ho ba? Swail sa mga magulang. Paano yung pagiging swail sa mga magulang? Hindi mo na tinulungan, itinakwil mo pa kung kailan tumangga, saka mo pinabayaan, anong klaseng anak ka?
sila'y mga hangal, mga traidor. May mga traidor at walang awa. Ang traidor, ang isang halimbawa, yung kasama mo siya, pero mayroon siyang underground na ginagawa. Di ba? Nakausap mo siya, kasama sa samahan, pagkatapos siya pala ay nagparehistro na ng kanyang sariling relihiyon. At siya ang CEO. Ano tawag mo doon? Ha? Aba, mga kapatid, katraidoran yan. Parang si Judas Iscariote, di ba? Sumama pa dun sa Lord Supper, di ba? Pero nabasa ng ating Panginoong Yahushua ang kanyang iniisip. Kaya nang subuan siya, sinabi niya, gawin mong madali ang nasa isip mo. Traidor. Isa sa mga apostol. Si apostol. Itong si apostol, Judas Iscariote. Isipin nyo na, 12 apostol, may traidor pang isa. Ngayon, ang mga tao, daan-daan, libo-libo, ang dami. Di ba? Na pwede maging traidor. Huwag tayo makasama ron. Alam nila ang utos ng Diyos. Alam na alam Binabasa na dapat parusahan ng kamatayan ng mga taong gumagawa ng mga kasalanan ito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito. At natutuwa pa sila sa ginagawa rin ito ng iba. Alam nila kung ano utos Tanungin mo, alam na alam. Well-versed sa Biblia. Pero, ano pa rin ang ginagawa? Yung kasalanan pa rin. Alam nilang parurusahan ng Diyos. Kaya nga, magkakaroon ng dagat-dagatang apoy para doon sa mga tao na gumagawa ng kasalanan, ayaw magbago. At ang ugali pa ng mga ito, patuloy po, bukod sa patuloy na gumagawa ng kasalanan, bagamat alam nilang masama, abay tuwang-tuwa kapag kayong iba gumagawa rin ng kasalanan na ginagawa nila. Kaya ang sabi nga, birds of the same feather flock together. Tuwang-tuwa pa sila. O isipin mo yung tao yan, o naglalakad sa kalsada, pasuray-suray, lasing, gaya natin. O tingnan mo yung taong yan, nagnanakaw, natutuwa O saan ka ba galing? Ay nagnakaw. Bigyan mo akong parte. May mga taong ang pinaplano kasama. Kaya natin pinag-aaralan ito para ating pong matiyak, tayo ba ay mayroong isipang ganyan? Tayo kay Yahushua na. Dapat po ay wala na tayo sa ganyang isipan. Ang ating isipan ay makadiyos. Ang isipan natin ay hindi na para sa mundong ito. Maaring tayo sa ng mundo naglalakbay, pero hindi tayo pag-aari ng mundo. Tayo po ay sa Diyos. Tayo ay kay Yahushua. Patunayan natin yan sa gawa, mga mahal na kapatid. Mga mahal na kapatid, sana itong ating pinag-aaralan ito mula sa aming mga ministro, ibuhay na po natin ito. Sinabi ng Diyos, ayon sa isinulat ni Pablo, ang mga taong patuloy kasi na gumagawa ng alinman sa mga nabanggit na ating binasa, hindi ho tatanggap ng magagandang bagay mula sa Diyos sa buhay na ito. Lalo na po pagdating ng panahon. Kaya nga mga kapatid, iwasan po natin na gawin ang mga di kaaya-aya. Iwasan natin na gawin ang hindi katanggap-tanggap, mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, ano dapat natin gawin upang manatili tayong tunay na mga tagasunod ni Yahushua? Next slide po, 5:24, aklat ng Galacia. Ang mga kabilang sa Kristo, Yahushua, ay ipinako sa krus ang makasalanang kalikasan kasama ang mga masasamang hilig at gana o appetite nito. Mga kapatid, ano dapat natin gawin upang manatili tayong tunay na mga tagasunod ni Yahushua? Ayon sa Biblia, ang mga kabilang sa Kristo, Yahushua, ipinako sa krus ang makasalanang kalikasan kasama ang mga masasamang hilig. Kaya ang mga tunay po na sumusunod kay Yahushua, patay na tayo sa kasalanan, pero buhay tayo sa paggawa ng kabutihan. May pagnanasa ang tao, tandaan natin. Lahat tayo meron. Pero kontrolin natin ang pagnanasa yan. Kasi pag ang pagnanasa
ay ating hinayaang magtagumpay sa atin, talagang ang magagawa natin kasamaan. Totoo po yun, mga mahal na kapatid. Kaya napakasarap na ating maranasan yung magkaroon ka ng strong control, malakas na pagpipigil sa sarili. At nang tayo maging iglesia ni Yahusha, saka natin naranasan yun. Nung ako'y nandoon sa institusyon, doon ako natuto ng iba't ibang mga gawaing hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Oo, totoo po yun. Sasabihin ng mga matatandang ministro hoy, baka lumampas ka sa langit. Sumama ka sa amin. Mag-happy-happy tayo. Kaya totoo naman po talaga yun. Walang kapaimbabawan nito na sinasabi natin. Totoo po yun, mga kapatid. Hanggang ngayon, umiiral po yan dyan. Sapagkat wala ron ng tunay na pagbabago. Wala ron ng tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago ay nandoon sa mga taong sumama sa kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahusha at ang taglay nilang isipan ng Panginoong Yahusha, hindi na yung kanila. Kaya mga kapatid, bagamat mahirap labanan ng kasalanan, kaya sinabi ni Pablo, sa aking katawan ng wika ay mayroong dalawang persang naglalabanan, ang mabutit masama. Yung mabuting ibig kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung masama na ayaw kong gawin, yon ang aking nagagawa. Kaya abang tao ako, sinong makapagliligtas sa katawan nitong kamatayan? Ibig sabihin, hindi natin kaya ganang atin. Kung walang patnubay ng Espiritu ng ating Panginoong Yahusha, hindi natin kaya. Talagang hindi natin kakayanin. Pero kung taglay natin ang ating Panginoong Yahusha, ang isipan niya, taglay natin ang patnubay ng ating Panginoong Diyos, magtatagumpay tayo. Kaya nang magturo ang Apostol Pablo, paano natin mapagtatagumpayan ang ating makasalanang hilig o gusto, mga kapatid? Ito po ang pagtuturo ng apostol na si Pablo. Sa aklat po ng Roma, next slide, ganito po nakasulat. Pero sino ka para humatol sa iba? Kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga yon, ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Mga kapatid, paano natin mapagtatagumpayan ang makasalanang hilig natin? Mga kapatid, una, huwag tayong humatol sa iba. Huwag nating ituro yung ating hintuturo sa iba. Makasalanan yan. Manggagawa ng kasamaan yan. Sabi ni Pablo, pero sino ka para humatol sa iba? Kung ikaw mismo'y gumagawa rin ng mga yon. Kaya, mga kapatid, huwag tayong maging fault finder. Sapagkat ang dapat nating tingnan ang ating sarili. Ako ba ay kay Yahusha? Kung ako'y kay Yahusha, hindi dapat na umiral sa akin ang kasamaan. Anong kailangang umiral sa akin? Ang umiral sa akin ay ang paggawa ng kabutihan. Paano kung tayo po, mga kapatid, ay nagkakasala pa at tayo'y nakagagawa ng ayaw ng Panginoon Diyos? Alam natin po yon sa ating sarili. Ang sabi nga ni Pablo, akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil sa alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi. Hindi natin pwedeng sabihin, ang Diyos na may mabait Kasi meron akong nadidinig Yung mga iba na nagsasama, pareho ang kanilang gender. Ang Diyos ang wika ay mabait. Ang Diyos ang wika ay mabuti, matyaga at mapagtimpi. Kaya itong ating ginagawa, naiintindihan niya. Ang Diyos ay pag-ibig, tayo nag-iibigan. Parehong sex, gender. Mali po yun. Kaya natin nasasabing mali, mga kapatid. Labag sa kalooban ng Diyos po yun Di ba? Ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. Kaya ang sabi ni Pablo, akala mo ba'y makakapagligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong mabutit, matyaga at mapagtimpi Diyos? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan kanya
ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Kaya, pagkakataon po na ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos, ngayon, tayo na sa kasalanan, magsisi tayo. Lalo na nga tayo ho, na mga iglesia ni Yahushua, sa araw po ng Lunes, ay meron tayong isasagawa bilang pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Yahushua. Isasagawa po natin ang Lord's Supper. Di ba? Kaya higit tayo na dapat magsisi sa kasalanan. Huwag tayong magmamalinis sa harap ng Diyos. Alam naman po ng Diyos kung sino tayo. Ang pinakamaganda, gaya ng ginawa nga po ng tax collector, di ba? Doon sa itinuro ng ating Panginoong Yahushua, may dalawang nanalangin sa Panginoong Diyos. Yung isa'y para sa iyo at ang isa ay yung maniningil ng buwis. Sabi noong para sa iyo, hindi ako katulad niya. Tinutukoy niya yung maniningil ng buwis. Ako ang wikay ganito. Sinasabi niya sa Diyos, mabuti ako. Pero yung pong maniningil ng buwis, hindi makatingala sa langit Di ba? Dinadagukan pa yung dibdib at sinasabi, ako'y makasalanan. Mababa ang loob. Pag-amin ng pagkakasala. Di ba? Hindi siya nagmamalinis. Ako'y makasalanan. Ganyan din ang dapat nating gawin, mga kapatid. Walang perpekto sa atin. Kaya lang natin masasabi, mga kapatid, na tayo ay masaya kung tayo po ay nakakadama ng pagpapatawad ng Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon Diyos. Yan po ang espiritu ng mga tunay na kay-Yahushua. Ano ang dapat nating pahintulutan na mangyari sa ating buhay upang mabago natin ang ating panloob na sarili? Maalis ang dati nating masasamang pagkatao at ugali. Next slide po, ganitong ating mababasa. Sa aklat ng Juan, ingatan mo na mabuhay ka sa akin. Hayaan mo na akong mabuhay sa iyo, sapagat ang sanga ay hindi maaring magbunga kapag pinutol mula sa puno ng ubas. Hindi rin kayo maaring maging mabunga kapag hiwalay sa akin. Ngunit kung mananatili kayo sa akin at susundin ang aking mga utos, maaari kayong humingi ng anumang kahilingan na gusto ninyo at ito'y ipagkakaloob. Salita yan, pangungusap yan ng ating Panginoong Yahushua. Anong dapat nating pahintulutang mangyari sa ating buhay upang mabago ang ating sarili, ang ating pagkatao, ang ating iniisip. Ang sabi ng Panginoong Yahushua, hayaan mo, katumbas payagan mo na ako'y mabuhay sa iyo. Kaya tayo sa ating sarili, pero hayaan natin ang masunod ay ang Kristo. Hayaan mo ako mabuhay sa iyo. Alam niyo, kahalagahan po nun. Pagka ang Kristi nasa atin, siya ang hinahayaan natin. Yung kautusan niya, ang ating sinusunod. Hinahayaan natin maghari sa atin. Mga kapatid, isang kahulugan nun. Makakapagbunga tayo ng mabuti. Makagagawa tayo ng tama. Di ba? At danas na danas po natin yun Di ba? Naranasan niyo ba, mga kapatid, na tayo may iniisip na hindi maganda? May sumasag ka Di ba? Oy, wag yan. Wag yan ang gagawin mo. Wag yan ang isipin mo. Kaagad-agad natin inaalis sa isipan natin yon. At minsan siguro ay nasasabi nating, Ama, patawad po. Patawad po. Sumagi sa isip ko yon. Inaalis ko po yun. Ayaw ko po nun. Kahayagang nasa atin ang Kristo. Di ba? Sapagat ang Kristo'y banal. Ang Kristo'y matuwid ang gawain. Kung nasa atin siya, ang magiging gawain natin, magiging mabunga na gawain. Kaya payagan natin na sa ating mabuhay ang ating Panginoong Yahushua. Paano po yun? Next slide. Ito. Sa 14:23, ganito nakasulat. Mababasa natin. Sumagot si Yahushua sa kanya, kung mahal ako ng isang tao, tutuparin niya ang aking salita. Mamahalin siya ng aking ama at lalapit tayo sa kanya at tatahan tayo kasama niya. Kaya nating tumahan ng Kristo sa atin. Paano po yun? Yung aral niya. Kaya tayo mga kapatid na mga iglesia ni Yahushua, habang naglalakbay sa araw-araw po ng ating pamumuhay, maging aware po tayo na ang Kristo ang dapat maghari sa atin. Di ba? Tayo po ba ay tumutulong sa ating kapwa? Mabuting gawa.
kahayagan na sa atin ng Kristo. Tayo po ba ay gumagawa ng pagtulong sa mga nangangailangan? Yung charitable deeds o charitable works, maganda po yun. Kahayagang tumatahan sa atin ng Kristo. Sa ating bang pagtulong sa kapwa, wala tayong ikangay inaasang kapalit. Wala po. Tama po yun. Yun ang mabuting gawa. Mabuting bunga dahil sa ang Kristo'y tumatahan sa atin. Sinasabi ba natin sa ating mga magulang, sa ating pong pamumuhay, kapag sila'y kasama natin, nanay, tatay, mahal namin kayo. Tinatanong namin malaking sakripisyo ninyo para sa amin. Mahal namin kayo. Hindi lang yon, tinutulungan ng mga magulang. Yon ang kahayagan, ang Kristo'y nananahan sa atin, mga mahal na kapatid. Kailan pa tayo dapat maging mas determinado na sundin ang ating Panginoong Yahushua, mga kapatid? Pakinggan natin sa mga ilang talata pa sa ating mga pag-aaral. Ganito po ang ating mababasa. Next slide. Pakinggan po natin ang nakasulat. Ibibigay ng mga tao ang kanilang sariling mga kapatid upang patayin. At gayon din ang gagawin ng mga ama sa kanilang mga anak. Ang mga anak ay itatalikod laban sa kanilang mga magulang at ipapapatay sila. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang sino mang humahawak hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang mga nagpapahayag ng hayagan na sila ay pag-aari ko, gagawin ko rin ito para sa kanila sa harap ng aking Ama sa langit. Mga kapatid, ayon po sa banal na kasulatan, kailan natin dapat lalong matiyak, maging determinado, pagsunod sa aral ng ating Panginoong Yahushua, pagka tayo po ay nasa mga pag-uusig, kapag tayo naharap sa mga hadlang, pagka tayo naharap sa oposisyon, ang sabi ng Kristo, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Biglang sabihin, sa harap ng oposisyon, sa harap ng kahadlangan, diyan natin patunayan lalo na ang pagsunod sa ating Panginoong Yahushua. Si Pedro nang maharap sa kamatayan, baka siya'y makasamang hulihin, ikinaila ang Kristo. Hindi ako kasama niyan. 3 beses niya na ikinaila ang ating Panginoong Yahushua. Maaring sa tagpong yun, natakot siya. Di ba? Ikinaila niya. Tayo, mga kapatid, kung tayo naharap sa panganib, at tayo ay, sabi nga, iniimbestigang, ikaw ba'y tagasunod ni Yahushua? Masasabi ba natin opo? Masasabi na ba natin ng buong giting, opo? Masasabi lang natin yan kung yan po ay mangyayari sa buhay natin. Pupugutan ka ng ulo, sasaktan ka. Kaya sa panahon na kapag tayo ay nakakaharap sa oposisyon, pagsubok, pag-uusig, kailangan nating patunayan na tayo tunay na kay Yahushua. Kaya ang sabi ng talata ng Biblia, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng laman na hindi naman kayang pumatay ng inyong kaluluwa. Ang katakutan natin ay ang Panginoon Diyos na may kapangyarihang pumatay ng ating katawan at magbulig sa ating kaluluwa doon po sa kapahamakan. Pero ayaw ng Diyos tayo ay mabulig sa kapahamakan. Ang ibig ng Diyos sa lahat ng tao, ayon sa aklat ng Timoteo, ay mangaligtas sa pagkaalam ng katotohanan. Pero yung katotohanan yan, saan natin madidinig? Sa nakasulat sa Biblia. Sino ang magtuturo po niyan? Ang pinagkalooban ng Diyos na magturo. Paano ang pagtuturo nila? Kung ano nakasulat sa Biblia, yun ang kanilang ituturo. Hindi sila hihigit doon sa nakasulat sa Biblia. Di po ba? Kaya sa larangan ng ating paglilingkod, kailangan po magtagumpay tayo. Kumbaga, sa giyera ng mga hukbo ng kasundaluhan, pagkatapos po ng labanan, napakaraming usok, bunga ng mga pag-aawayan at saka ng kanilang mga armas. Pero pagkatapos mapawi ang usok, makikita mo ang isang sundalong hawak-hawak niya ang bandila ng pagtatagumpay. Kaya tayo ay dapat magtagumpay. Kailan natin magagawa po yun?
kung kasama natin ang ating Panginoong Yahushua sa araw-araw ng ating pamumuhay, sa araw-araw ng ating paglalakbay sa buhay na ito, mga mahal na kapatid. Ano ang ipinangako sa magtatagumpay? Pakinggan natin. Ganitong nakasulat. Next slide po. Sa aklat ng Apokalipsis, atin pong pakinggan ito, mga mahal na kapatid. Ang nagtatagumpay ay magdadamit ng puti at kailanman hindi ko buburahin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kikilalanin ko ang pangalan niya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang magtatagumpay sa lahat ng oposisyon, ang magtatagumpay na sa kabila ng mga pag-uusig, kahadlangan at pagbanta ay nakasunod pa rin sa utos ng ating Panginoong Yahushua. Yun ang magdadamit ng puti. Sa anumang paraan ay hindi buburahin ng Panginoong Yahushua ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Manapa, kikilalanin ko ang wika niya, ang pangalan niya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Kaya mga kapatid, mahalaga ang magtagumpay. Tanginong pangalan ang tiniyak ni Apostol Pablo na nakasulat sa aklat ng buhay sa langit at sa anumang paraan ay lalong masasabi natin na yon ang tiyak na maliligtas. Ito, pagka binasa natin ang Pilipos, this is not included in our slide. Let me allow me to read this. At nakikiusap din ako sa iyo, tapat kong kasama sa pangangaral, na tulungan mo ang mga babaeng ito sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama ni Clement at ng iba kong kupang mga kamanggagawa na ang mga pangalay nakasulat sa aklat ng buhay. Pangangaral ito ng Apostol Pablo, salita ito ng Apostol Pablo. Nang sabi niya, katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita na ang mga pangalay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ang pagtulong sa gawain ay lalong nagpapatibay ng ating pong pagtitiwala ng ating pangalay hindi aalisin ng Panginoong Yahushua sa aklat ng buhay. At alam naman ninyo, nang nagtatala ng pangalan ng mga tao sa aklat ng buhay ay si Yahuwah, at kung may tao man na binigyan ng Diyos ng karapatan na magtala ng pangalan niya sa aklat ng buhay, ay walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Ayan, sinabi niya, hindi ko buburahin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Si Yahushua po yan ang nagsasalita dyan. Ano kahalagahan ng pananatiling tapat kay Yahushua? Ano man ang ating sitwasyon, tapat pa rin sumusunod. Pakinggan natin, aklat po ng Juan, ganito nakasulat. Eto ho, ang sumusunod sa akin ay siyang nagmamahal sa akin. At dahil mahal niya ako, mamahalin siya ng aking ama't ako. At ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Sumagot si Yahushua, dahil ihahayag ko lamang ang sarili sa mga taong nagmamahal sa akin at sumusunod sa akin, mamahalin din sila ng Ama. At lalapit tayo sa kanila at mabubuhay kasama nila. Ayon sa Biblia, mga mahal na kapatid. Paano po natin masasabi? At ano ang kahalagaan kung tayo patuloy na sumusunod kay Yahuwah sa kabila ng ating pong mga dinaranas at daranasin pang pagsubok? Aral ni Yahuwah na aral ng Panginoong Yahushua din. Abay, ang sabi ng Panginoong Yahushua, ang sumusunod sa akin ng wika, ang siyang nagmamahal sa akin. Sapagkat ang pag-ibig kay Yahushua ay pagsunod sa kanyang utos, at hindi lamang yon, sapagkat ang kahalagaan ng pagsunod kay Yahushua, pagmamahal sa kanya, mamahalin din tayo ng Diyos. Mananahan yung mag-ama sa atin. Yahuwah, Yahushua, tatahan sa atin. Kung nasa atin sila, sino ho lalaban sa atin? Di ho ba? Kung ang Diyos at si Yahushua ay nasa atin, sino ho ang panghihinaan ng loob? Ito pa ang patotoo. Pakinggan natin ang patotoong garantiya ng ating Panginoong Yahushua. Next slide. Sa 10:14, na ito pa ang pahayag ng Panginoong Yahushua. Sa mga sumusunod sa Kanya, akong pastol na nagmamalasakit sa mga tupa.
Una yan na ating mararamdaman. Pagmamalasakit ng Panginoong Yahusya sa mga tunay na mga tupa niya o mga tagasunod niya. Kilala ko ang aking mga tupa tulad ng pagkakilala sa akin ng Ama. At kilala ako ng aking mga tupa tulad ng pagkakilala ko sa Ama. Ibinibigay ko ang buhay ko para sa mga tupang ito. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mga tupa. Pagkatapos ay nauna siya sa kanila at pinangungunahan sila. Ang mga tupay sumusunod sa kanya dahil kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit ang mga tupay hindi kailanman susunod sa isang taong hindi nila kilala. Tataka sila dahil hindi nila kilala ang boses niya. Ano pa garantiya ng ating Panginoong Yahusya upang ang kanyang mga alagad nakasama sa kilos ang itinatag niya na narito pa sa mundo, naglalakbay, naghihintay sa kanyang pagpapakita sa alapap? Ang sabi niya, ako ang pastol na nagmamalasakit sa mga tupa o sa mga tunay na tagasunod niya. Kilala ko ang aking mga tupa. Kilala din siya ng kanyang mga tupa. Ang mga tupa niya, pinangungunahan niya. Ang mga tupa niya, sumusunod sa kanya. Bakit? Kilala nila ang tinig ng Panginoong Yahusya. Kaya kaninong tinig ang ating dinidinig at sinusunod? Tinig ba na Yahusya? O baka tinig ng di umano ay sugo at pinagkalooban ng karapatang mangaral ng Diyos? May mga tao ngayon, ibinabandera nila ang Biblia. Biblia ang ipinakikita nila. Binabasa ang mga talata ng Biblia. Pero, mga kapatid, doon nila ipinapasok ang gusto nila, hindi ang gusto ng nakasulat sa Biblia. Sukat bang sabihin na ano ang wika, ang kalooban ng ating leader para sa inyo, mga kapatid, ang binabasa, salita ni Haring David. Ano yan? Yan bang binabasa mo? Kalooban mo yan? Kalooban ni David yung binasa aklat ni David. Pangungusap ni David nung si David ay nananalangin sa Panginoon Diyos. Yun daw ang damdamin ng leader para sabihin sa miyembro. Ano yun? Ang bobola yun. Di ba? Kaya ang sabi nga sa 5, ngunit ang mga tupay hindi kailanman susunod sa isang taong hindi nila kilala. Ano ibig sabihin? Sa taong nangangaral ng iba kaysa aral ng ating Panginoong Yahusya, anong gagawin ng mga tunay mga alagad ng ating Panginoong Yahusya? Tatakas sila sa kanya dahil hindi nila kilala ang boses niya. Hindi aral ng Panginoong Yahusya yan. Di ba? Aalis yun. Yan ang dapat gawin. O ng mga kaibigan natin, kamag-anak natin nandiyan sa Iglesia pa ni Cristo. Kaya malimit natin gamitin ang iglesia, banggitin ang Iglesia ni Cristo sapagkat marami po dyan ang mga mababait. Marami dyan kaibigan natin, mga matulungin, mga maawain. Pero ang sabi ng talata ng Biblia, ang kabutihan nyo ay aking isasawala. Sayang ang kabutihan. Parang si Cornelio, di ba? Si Cornelio ay senturyon ng kasundaluhan, 100 ang kanyang pinangungunahan. Siya isang pagano, di ba? Ng kanyang pamilya, tinuruan niya na maging mapagkawang gawa, mapagmahal, matulungin, mapaglimos. Pero nagsugo ang Diyos ng isang anghel. Ang Cornelio, ang lahat ng ginawa mo, nakarating sa Diyos. Pero bilang isang alaala, ipatawag mo si Simon. Si Pedro po yun, Apostol Pedro. Kaya ang unang nangaral sa kahintilan ay itong si Pedro. Di ba? Pinangaralan ang pamilya, pati na yung kasamahan nitong si Cornelio na nandoon sa kanyang tahanan. Sila ay sumampalataya sapagkat dumating ang Espiritu Santo at sila'y nabautismuhan at sila'y naging alagad ng ating Panginoong Yahusya. Kaya mga mahal na kapatid, sa ating patuloy na paglalakbay, hilingin natin sa Ama, Ama, ibigay mo po sa amin ang isipan ng iyong bugtong na anak. Ayaw na po namin sa kasalanan. Tulungan niyo po kami, Ama, na ang aming iisipin, ang aming ikikilos,
ay yung paraan ng aming Panginoong Yahushua, pamumuhay na ayon sa kalooban ng aming Panginoong Yahushua. Hilingin natin sa Ama na tayo bigyan niya ng pananampalatayang matibay, na kaya tayo nagmamahal sa ating kapwa, kaya tayo naglilingkod sa ating kapwa, hindi dahil sa pakinabang, kundi udyok ng pag-ibig, udyok ng pagmamahal sa ating kapwa-tao. Na ating hilingin sa Ama ng ating magiging pamumuhay ay hindi makasarili, wag, kundi pamumuhay na may pagpapakumbaba, pamumuhay ng ibig nating bigyan ng karangalan na yung Ama na lumikha sa atin. Ang Diyos na matyagang sa atin sumusubaybay. Ang Diyos na sa atin ay nagpapatawad. Ang Ama na si Yahuwah na sa atin ay tumutulong. Hindi man natin nakikita ang Diyos, pero ang Diyos ay kumikilos, gumagawa para sa kanyang mga anak na sumusunod sa pinag-uutos niya at ng kanyang bugtong na anak na si Yahushua. Sa ating pong tinatak na mundo, mga kapatid, ay lalong gumagrabe ang kasamaan. Ang nangyayari ngayon sa Middle East po, hindi gawang biro. Natutupad ang nakasulat sa Ezekiel, Kapitulo 38, 39, na pagtutulungan ang Israel. Di ho ba? At kapag ka nangyari ng alyansa ng mga bansa laban sa Israel, diyan na darating ang ating Panginoong Yahushua. Pagkatapos na po yan, ng ika nga ay rapture o pag-agaw, bababa para saklolohan ang bayang Israel. At ibibilanggo si Satanas, maghahari ng 1,000 taon, tatatag ng millennial kingdom ang Panginoong Yahushua. Yan ang ating pinakamimiti, yan ang ating ibig na marating. Hindi gaya sa mundong ito na pahirap ng pahirap ang pamumuhay. Pataas ng pataas ang bilihin, pero ang sweldo hindi tumataas. Kaya maraming taong dumadaing kahit sa Amerika, bansang mayaman, pero marami ang dumadaing, dumarami ang nawawalan ng tahanan, nawawalan ng trabaho. Ang iba, kinikitil ang buhay dahil sa pumanaw na sa kanilang pag-asa. Pero hindi tayo gayon. Tayong mga Yahusyano, pag-igihin natin ang pagsunod, pag-igihin natin ang pagtalima sa mga aral ng ating Panginoong Yahushua. Hangarin nating manatili sa pagsunod, sapagkat nasa pagsunod ang ating ikaliligtas, ang ating pagtatamo ng buhay na kasama si Yahuwah at ang ating Panginoong Yahushua. Tumayo po kayo, mga mahal na kapatid, at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, ibig mong matiyak sa amin kung ano ba talaga ang aming pong paninindigan. Amang gusto namin, marating namin ang kalagayan ng aming ikikilos, ang aming iisipin, ang aming maging paraan ng pamumuhay ay kaparis na ng aming Panginoong Yahushua. Ama, ang una naming kalaban ay ang aming sarili. Kasi ang sariling ito may mga pagnanasa, may pagnanais, may mga gusto na hindi naman ayon sa kalooban na yung bugtong na anak. Kaya Ama, ang aming pong hinihingi una sa lahat, Amang Diyos, patawad po sa aming mga pagkakasala. Pakilinis mo po sa pagkakataong ito ang aming isip, ang aming mga puso'y pakilinis din, dakilang Ama, upang magkaroon ng puwang, pagkakataon na ang aming Panginoong Yahushua ay tumahan sa amin. Ito ang dapat naming payagan, na bagamat kami nabubuhay sa mundong ito, pero masasabi namin, hindi na kami ang nabubuhay sa aming sarili. Kailanman, ang aming pong papayagan ng Panginoong Yahushua, ang siyang mamuhay sa amin, upang ang lahat ng aming gagawin ay magbunga ng kabanalan, magbunga ng sa iyong kaluluwalhati, at kami naman ay may lalong mapalapit sa iyo. Ama, mahirap ang maglakbay ng nag-iisa. Mahirap ng mundo, mahirap na, Panginoon, ang pamumuhay
maraming mga dumadaing. Nandiyan pa ang mga digmaan, nandiyan pa ang mga kakapusan, kalamidad, karamdaman. Dakilang Ama, kung kami lang sa aming mga sarili, gustong-gusto na namin, sana isugo mo lang iyong bugtong na anak hanggat malakas pa kami, hanggat kami po ay sumasampalataya ng buong tapang sa iyong bugtong na anak, Ama. Pero kung papayagan mo pa na madagdagan pa ang aming panahon sa buhay na ito, huwag mo naman sana kaming iiwan sa aba namin kung kami nag-iisa. Madagdagan mo kami ng pagmamahal sa aming kapwa, pagmamahal sa amin pong pagka-iglesia ni Yahushua. Higit sa lahat sa iyo, dakilang Ama, upang ang makita mo sa amin ay ang mga gawaing makalulugod sa iyo na siyang hinahanap mo sa bawat taong nilikha mo, sapagkat nilikha mo kami ayon sa iyong wangis, sa paraang kami maging kagaya mo sa pag-ibig at kabanalan, na ito ang aming pong pinakahahangad. Ama, hinihiling namin, dagdagan mo kami lagi ng pananampalataya, dagdagan mo kami ng kapanatagan ng loob, hindi kami nag-iisa, pangungunahan kami ng iyong bugtong na anak sa lahat ng sandali ng aming buhay. Umaasa kami, dinidig mong aming panalangin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, dalawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, mayroon po tayong mga tagubilin. Ang ating po na Lord Supper o dulang ni Yahushua ay sa Abril 22 na po. Ano po? To learn how to make the Lord's Supper bread and the process to conduct the Lord's Supper ay ating pong i-visit yung ating website, www.churchofyahushua.org, at yan po ay ating makikita ang paraan ng paggawa ng tinapay. Patuloy nating ipinapanalangin po ang lahat ng tao sa mundo, mga leader ng mga bansa, silang nasa otoridad, maging eklesyastiko o sekular, para magkaroon pa ng kapayapaan alang-alang sa ikalalagana pa ng Ebanghelyo. Mga kapatid, tayo natatapos na. Hanggang dyan at magandang umaga. Mag-ingat po tayo mga kapatid.